Magandang araw po muli. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral ng hermeneutics. At sa pagkakataong ito, tayo ay nasa video number 19 na at panglima sa Bible insertions. Ito yung mga bagay na dapat nating gawin sa banal na kasulatan. At ang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito ay tungkol sa pagtuturo. Teaching the Bible. Teaching the Bible. Nakikita ko na ang pagtuturo sa banal na kasulatan ay isa pa ring mahalagang bagay o aspeto para ang isang mananampalataya ay magkaroon ng unawa sa Biblia. Paano yon? Malalaman po natin ang bagay na ito. Para po makatulong sa inyo, ay nais kong sabihin sa inyo na sa Biblia ay marami pong salita na ginamit katumbas ng teach o teaching. At dahil nga po tayo ay nasa hermeneutics, ganoon din na ang layunin ko ay matuto kayong mag-aral sa inyong mga sarili, ay sasabihin ko po ang mga salitang ito sa inyo. Ganyan po kahalaga ang pag-aaral ng banal na kasulatan. By the way, bago ko sabihin sa inyo yan mga kapatid, nais ko munang sabihin sa inyo ang katotohanan ito. Na alam ba ninyo na ang salitang salvation or save, kung hindi ko pa nababanggit sa inyo o kaya ay nabanggit ko man ay malamang kulang pa sapagkat nakita ko na hindi bababa ng 10 ang salitang katumbas ng kaligtasan. Narinig po ba ninyo yon? Ang salitang katumbas ng kaligtasan sa banal na kasulatan sa wikang Ingles ay hindi bababa ng 10. Bakit ko sinabi itong bagay na ito? Sapagkat gusto kong malaman ninyo na maraming tao ay gumagamit lang nung isa o dalawa yung salitang save by grace. At pagkatapos ay ipagdidiinan na ang bagay na ito. Pero ngayon gusto kong mabuksan ang inyong mga kaisipan tungkol sa katotohanan ito. At ito'y sasabihin ko sa inyo, nang sa gayon, sana ay magkaroon kayo ng interest na pag-aralan maging ang bagay na ito sapagkat ang layunin ng lahat ng ating ginagawa ay para sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa walang hanggan. So tingnan po ninyo itong mga salitang ito na sasabihin ko sa inyo na katumbas at makikita sa Biblia na katumbas nga po ng kaligtasan. Number 1, justified. Justified or justify or justification. Ang mga salitang yan ay sinisigurado ko na hindi bababa ng 20 na binanggit ang salitang yan. Yan ay nangangahulugan ng pagpapawalang sala ng Diyos sa tao at yan ang ibig sabihin ng kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay iniligtas at inililigtas tayo at iniligtas ng Diyos sa kasalanan. Pangalawa ay sanctified. Sanctified. Ang ibig sabihin niyan ay nilinis o kaya ay pinabanal. Isa pa diyan ay ang made holy. Made holy sapagkat ang dugo ng Panginoon sa Kristo na pinantubos sa atin ay pinapabanal tayo. So diyan ay meron na tayong pangatlo. Pagkatapos yung salitang forgave, forgiven, mga salita rin yan na nangangahulugan na pinatawad tayo, nilinis tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang susunod ay cleanse, nilinis. Salita rin niya na ginamit katumbas ng kaligtasan sa Biblia. Yan ang ating panglima. Ang pang-anim natin ay made righteous. Made righteous. Ang pampito natin ay redeemed. Redeemed. Tinubos tayo ng Diyos. At gusto kong malaman ninyo na hindi tayo tinubos ng Diyos mula kay Satanas. Walang pagkakautang ang Diyos kay Satanas. O kaya tayo kay Satanas. Tinubos tayo ng Diyos mula sa kabayaran ng ating mga kasalanan dahil sa kautusan. God redeem us from the curses or penalties of the law. Ang pangwalo natin ay accepted. Accepted. Tinanggap tayo ng Diyos dahil tayo ay nalinis na, iniligtas niya sa kasalanan. At kung gusto ninyong i-check doon sa Acts chapter 15, 7-9, ay makikita nyo
na kapag kay pinagkakaloob ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa tao ay nangangahulugan niya ng pagtanggap ng Diyos sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, ay makikita rin yan sa Efeso 1:13 sa 14. Ang pangsyam na salita ay brought near, dinala palapit sa kanya. Ang pangsampu ay bought, binili. Binili tayo ng Diyos mula sa ating pagiging alipin. Ang panlabing-isa ay delivered. Parang katulad din yan ng rescued o kaya ay minsan ay panlabindalawa na natin yan. Mga kapatid, bilang estudyante ng hermeneutics, na matagal tayong dinaya ng maraming tagapagturo na ginagamitan lang tayo ng 1, 2, 3 o 4 na salita at talata na may kaugnayan sa kaligtasan, sana naman po ay gumising na tayo. Ito ang mga nagpapakita na grabe ang pandarayang nangyayari sa pamamagitan ng pagpilipit at pagtatago ng mga salita ng Diyos. Ito ay matinding pruweba. Dito ay maalala ko yung pitcha pie na malaki. Ilagay nyo sa isip nyo to para makita nyo. At yung pitcha pie na yon ay hinati ng napakaraming hati. Sabihin na natin ay mga 12 slices. 12 slices. At pagkatapos, ang ipinapakita lang sa atin ay 1 o 2. Ilan ang kulang? Napakarami. Kung yan man ay 4, napakarami pa rin kulang. Lagi kong sinasabi na hindi bababa ng 400 talata ang salita na may kaugnayan sa kaligtasan. Kaya kung may magpre-present sa inyo ng tungkol sa kaligtasan ng 1, 2, 10 talata, 20 talata, mga kapatid, bago nyo tanggapin, mag-isip-isip muna kayo. Alam kong napakahalaga nito para sa bawat isa sa atin sapagkat ang dami sa atin ay kapag ka na-present sa atin na nagugustuhan natin at madali para sa atin ay tinatanggap natin. But remember, that is not the will of God. Kung yan ay kalooban ng Diyos, hindi na sana niya ibinigay ang mga salitang ito at mga talata na nagpapatunay dito. Nais kong ulitin minsan pa na ang tao laging hangad niyan ay madali para sa kanya ang makarating sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Pero sa Panginoon mismo ay sinasabi niya na mahirap ang maligtas. Gusto man natin dahil walang hindi may gusto niyan, pero ang sabi ng Panginoon ay mahirap. Ang salitang make every effort ay 9 beses na binanggit sa Biblia. At alam nyo ba na 6 dyan ay may kaugnayan sa pagpapanatili natin sa ating kaligtasan. 6 na make every effort ang may kaugnayan sa pagpapanatili sa tinanggap nating kaligtasan kung natanggap na nga natin. Nawa po ay pakinabangan nyo ang ibinahagi kong yan sa inyo. Ngayon ay pupunta tayo dito sa salitang pag-uusapan natin. It's about teach. At kung tatanungin ko kaya kayo, gaano kahalaga ang pagtuturo ng isang Kristiyano at paano ito nakakaepekto sa kaunawaan niya sa banal na kasulatan? Alam ba ninyo? Ngayon, ang tanong ko muna sa inyo ay simple. Ilan sa tingin mo ang salitang ginamit o ginagamit na katumbas ng pagtuturo? Manghula ka sa sarili mo dahil hindi ko yan masasagot, pero ang maganda ay titingnan natin. At nais ko pang sabihin sa inyo, baka itong research na ito ay kulang pa. Ulitin ko ha, baka itong research na ito ng inyong kapatid ay kulang pa. Nangangahulugan na hindi ko kayo sasaraduhan na pag-isipan ang bagay na ito. So ito yung mga salita na ginamit katumbas ng salitang teach. Pag-uusapan natin ito dahil ipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga na ang isang Kristiyano ay dapat nagtuturo ng salita ng Diyos. So ang number 1 natin ay impart. Pagbabahagi. Sabi ng Kawikaan 29:15, a rod of a reprimand
impart wisdom. For a child left undisciplined disgraces his mother. Ang kahulugan niyan ay pagtuturo. Pero sa Ecclesiastes 12:9, Ecclesiastes 12:9, not only was the teacher wise, but he also imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. So dito ay pinag-uusapan muli natin si Solomon bilang isang guro. Ay sinasabi niya na guro siya dahil nag-i-impart siya. By the way, yun ang ibig sabihin nun eh. Nagbabahagi tayo ng mga bagay na meron tayo. Ganun ang guro, mga napag-aralan natin. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo rito yung mga salitang katumbas ng pagtuturo ay isa itong impart. Pangalawa ay clear, made clear, clarify. Yan ay salita na minsan ay tumutukoy tungkol sa pagtuturo. Inilalahad natin, kinaklaro natin ang mga bagay-bagay sa mga tao dahil tinuturuan natin sila. Ganito ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 11:6. I may indeed be untrained as a speaker, but I do have knowledge. We have made this perfectly clear to you in every way. Tignan niyo si Apostol Pablo. Sabi niya, hindi ako magaling na speaker. At yan ay nag-e-encourage sa atin dahil marami sa atin na hindi nagbi-video dahil nakikita natin ang ating sarili na hindi tayo eloquent, mga kapatid. Ang mahalaga sa Diyos ay meron kang kaalaman na tama. Pero nais kong sabihin sa inyo na maraming mga magagaling na speaker, mga motivational speakers, pero kung titingnan ninyo at alam niyo ang Biblia, wala po silang klaro na kaalaman sa salita ng Diyos. Nagiging salisaliwa ang salita ng Diyos na kanila, yun ang ibig kong sabihin. Bagamat hindi lahat ng hindi magaling magsalita ay totoo ang kanilang sinasabi, ay hindi rin nangangahulugan na lahat ng maganda o magaling magsalita ay hindi rin totoo ang kanilang sinasabi. Ang mahalaga ay madetermina natin kung sino ang mga nagsasabi ng katotohanan kapag alam natin ang banal na kasulatan. At dapat sa mga nagtuturo ay alam ninyo na malaki ang pananagutan natin sa Diyos. Sa Hebrews 5:11, we have much to say about this, but it is too hard to make it clear to you because you no longer try to understand. So ang sinasabi ng sumulat, instead na teach ay make clear. Make clear. Nais ko rin sabihin sa inyo to mga kapatid, bilang karagdagang kaalaman, pinapaniwalaan ko na si Pablo ang sumulat ng aklat ng Hebreo. Base sa mga sirkumstansya, sa kanyang mga pananalita, sa kanyang kaalaman at mga paglilinaw. Sa tingin ko ay walang makakapagsulat ng katulad ni Pablo at yan ang dahilan. Kaya sinasabi ko na siya ang sumulat sa aklat ng Hebreo. At alam niyo ba kung bakit hindi niya inilagay ang kanyang pangalan? Pinapaniwalaan ko ang katotohanan. Unang-una, hindi siya pinayagan ng Diyos o ng banal na Espiritu na ilagay. Pangalawa ay marahil ay ayaw ni Pablo sapagkat bilang apostol sa mga hentil ay nagkakaroon naman siya ng kaunting hiya kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo. Yan naman ay walang katibayan, yan ay base lamang sa aking assessment sa aklat ng Hebreo. Ang ating pangatlo ay explain. Explain. Mateo 15:15, Peter said, explain the parable to us. Teach us the parables. Yan ang ibig nilang sabihin sa Panginoon. Isaiah 28:9, who is it he is testifying to teach? To whom is he explaining his message? Sa mga talatang ito ay makikita nyo na ginamit niya yung mga salitang teach and explain. Alam nyo, hindi po maganda sa wikang Ingles na gamitin ng redundant ang salita. At yan ginagamit minsan yung katulad dito na tinatawag na synonyms. So, explain and teach ay ginamit dito sa sentence na ito.
Jeremiah 9:12. Jeremiah 9:12. Who is wise enough to understand this? Who has been instructed by the Lord and can explain it? Why has the land been ruined and laid waste like a desert that no one can cross? Diyan ay makikita natin yung salitang explain. Pero nakakita pa ako ng isang salita na katumbas din ng teach, pagtuturo, and that is the word instruct. Instruct. Yan ang ating pang-apat. Instruction ay nagmula sa salitang instruct. Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang mahangal daw ay tinatanggihan ang karunungan dahil ayaw nila ng may pagtuturo. Ang panglima ay yung salitang show. Show, ipakita, ilahad. Basahin ko sa inyo ang sinabi ng Acts 20:20. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Iyan po ay sinasabi ni Pablo sa iglesia ng Ephesus nung siya nagpapaalam na sinasabi sa kanila na sila'y tinuruan niya ng matagal na panahon, 3 taon, at wala siyang ipinagkait na sabihin sa kanila ang anumang para sa kanilang ikabubuti. Yan ang sinasabi ni Pablo rito. But we see the word showed. At ako'y naniniwala, marami pa ito sa Biblia. Number 6 is to communicate. Communicate or proclaim. Kaya lang yung salitang proclaim, kalimitan ay parang preaching po ito. Pero alam naman natin na kaunti lang ang kaibahan ng preaching at saka ng teaching. Colossians 4:4, sabi ni Pablo, pray that I may proclaim it clearly as I should. At ang sinasabi ni Apostol Pablo diyan ay hindi yung kanyang public proclamation, kundi yung kanyang pagtuturo o mga ginagawang pagtuturo. Number 7, educate. Educate or educated. Yung educate ay yung nagtuturo, yung educated ay yung naturuan. At sabi ng Acts 7:22, Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and were powerful in speech and in action. Ito yung pangangaral ni Esteban na sinasabi niya kung ano ang mga natutunan ni Moises doon sa Ehipto. Number 8 is spoke. Spoke. Minsan ay ginagamit natin yan sa speaking engagement. Sa Acts 1:3, ganito ang sabi. Acts 1:3. Jesus spoke to them about the kingdom of God for over a period of 40 days. Yan po ang sinasabi doon. Sa Acts 20:7, Acts 20:7, Paul spoke to the people and because he intended to leave the next day, kept on talking until midnight. Ito naman ay tungkol kay Apostol Pablo sa kanyang mga pagtuturo pero sinasabi na siya ay nagsasalita lamang sa kanila. Pero kung titignan niyo yan, ay makikita niyo na sa kanyang haba ng pagtuturo ay may nahulog mula sa 3 palapag na namatay subalit muling binuhay ng Diyos. Ang salitang disciple, mga kapatid, means to teach them. At yan ang commission natin mula sa Diyos to make disciples, not only to train them. Magkasama na yon, yung training at saka yung teaching. Ang alam natin sa teaching ay theory, ang training ay practical na ginagawa ng ating mga tinuturuan. Hermeneutics is teaching, mga kapatid. It is explaining things, it is making things clear para sa atin. Kaya yung definition natin, right interpretation of the scriptures. Right interpretation. Hermeneutics is rightly or correctly interpreting the scriptures. Yan ang ating definition sa hermeneutics. Dapat nating maunawaan na ang Kristyanismo ay institusyon para sa kaalaman, pag-aaral, magbigay ng kaunawaan. Ipaalala ko na naman sa inyo na nung pumasok ang kasalanan, devastated ang perfect na karunungan ng tao at ito ang dahilan kaya ang Diyos ay niloob niya na magkaroon ng banal na kasulatan.
Nasabi ko nga na si Kristo ay the living Word of God and the Bible is the written Word and we can only know Christ through the written Word. At kung babasahin nyo ang 2 Timothy 3:16, that is the purpose of the Bible. All Scripture is God-breathed and it is profitable for doctrine, for correction, for teaching, for rebuke, so that the man of God may be thoroughly equipped with every good word. Pero ang ipinapakita ko sa inyo na ang Kristyanismo ay grupo para sa pagtuturo, para sa pagkaalam ng mga tama. Pag tinignan ninyo ang Panginoon sa pasimula ng kanyang ministeryo, mga kapatid, mula doon sa kanyang fasting for 40 days, ay nagpasimula siyang gumawa ng himala para pagtibayin ang pagsagip sa mga Hudyo. Kaya yung sinabi niya sa Lucas 4:18, the Lord has anointed me to bring good news to the poor, to heal the broken-hearted. At kung ano-ano pa ay makikita natin yung pagkakaloob sa kanya para gumawa ng himala pero hindi rin nahihiwalay sa mga pagtuturo. At alam niyo, pag binasa niyo ang Matthew chapter 5 verse 1 and 2 ay sinabi diyan, and when he saw the crowd, he went up on a mountainside and sat down, and his disciples came to him and he began teaching them, saying, ano ang nais kong makita niyo diyan? Sa chapter 4, lalo na sa dulo nun ay makikita nyo ang napakaraming himala na ginawa ng Panginoon. Napakarami niyang pinagaling. Pero ngayon ay panahon na para mag-focus sa pagtuturo at siya naupo sa isang lugar. Tingnan nyo po yung lugar na yan, Matthew 5, 1 and 2. At makikita nyo, naupo siya doon at titingnan niya kung sino ang lalapit sa kanya para maupo sa kanyang paanan at makinig. Pero sa tingin ko ay kokonti lang. Nagturo ang Panginoon diyan mula chapter 5, chapter 6, chapter 7. Parang napakahaba niyan kung titignan natin ang sermon na yan o ang teaching na yan ng Panginoon. Dahil sinisikap niya o tinitignan niya kung sino ang mga interesadong matuto. Yan ang ibig ko sabihin sa ang Kristyanismo ay institusyon para sa pagtuturo at kaalaman. So makikita natin na immediately ang Panginoon sa pasimula pa lamang talagang tumitingin siya ng mga sugapa sa kanyang mga salita. Kalaunan ay makikita natin na kaunti na lang ang mga tao talaga na nauupo sa kanyang paanan. Pag may mga himala, grabe, dinadagsya siya ng mga tao. Pero kapag ka nagtuturo ng Panginoon, kakaunti na lang talaga. At nais kong maalala natin ang nasa Acts 1:3, Acts 1:3, pakinggan niyo ang sinabi. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and he spoke about the kingdom of God. 40 days na pagtuturo ng Panginoon. Ito naman ay sa dulo ng kanyang ministeryo sa mundong ito. Ito ay nung siya'y muling nabuhay na at makikita natin talaga nais ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod ay maging palaaral para matutunan nila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya makikita nyo, sa pasimula ng Panginoon, sa dulo ng kanyang ministeryo, talagang gusto niyang sabihin ang lahat ng kailangan ng tao, unawain ng tao, dahil nga sa napakalayo ng kaisipan ng Diyos sa tao, o napakalayo ng nais at kaisipan ng tao sa Diyos. Sa bagay na yan ay maalala ko yung sinabi ng Isaiah 55. Basahin po natin. Isaiah 55, beginning verse 7, ganito po ang sabi. Let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord and He will have mercy on them. And to our God who will freely pardon. So dito ay nananawagan ng Diyos sa mga Israelita na manumbalik sila sa Diyos, na iwanan ang kanilang maling kaisipan, na iwanan ang kanilang mga maling gawi. Pero sa tingin ba ninyo ay tinatanggap yan ng Israel? Sa tingin ko hindi. Hindi kami mali.
tama ang aming kaisipan. Di ba ganyan ang ginawa nila sa Panginoon doon sa John chapter 8 na yung mga Hudyo talagang makikipag-away sa Panginoon dahil hindi nila kayang tanggapin na mali sila, na kailangan pa nilang mag-aral sa Kanya. Mga kapatid, ituloy natin ito. Sabi ng verse 8, Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heaven are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts." Now, ano ang nais kong makita natin dito? Ang nais kong makita natin dito ay ang sinasabi ng Diyos na napakalayo ng kaisipan at pamamaraan ng tao sa Kanya. Yan ang sinasabi niya rito, kaya nga pinapanumbalik sila ng Diyos sa Kanya para unawain nila ang pamamaraan ng Diyos. Sabi ko nga mga kapatid, ang diablo, sabi ng pahayag 12:9, ay dinaya niya ang buong mundo. He deceived the entire world. Ganong katindi ang diablo. Pero ang problema kasi ng tao ay ang kapabayaan, ang pagtitiwala sa kanyang sariling kaisipan, ang pagtitiwala sa kanyang sariling pamamaraan. Kaya sila nalalayo sa Diyos. At yan ang sinasabi ng Diyos ito, bumalik kayo sa aking pamamaraan, bumalik kayo sa aking mga salita. Ayaw ng mga tao na alamin ang pamamaraan at mga salita ng Panginoon. At yan ay hindi tinuturing ng Diyos na maganda. Basahin niyo ba po ang verse 11, ang tinutukoy niya ay tungkol sa kanyang salita, ang kahalagahan ng kanyang salita. Nawa po ay nakukuha niyo ang sinasabi kong ito sa inyo. Sinabi pa sa Acts 2:41, Acts 2:41 at 42, "Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day." 42, "They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and signs were performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common." Ito po yung mga bagong convert sa panahon ng mga apostol. Kabababa lang ng banal na espiritu sa mga mananampalataya doon, 120. Nangaral si Apostol Pedro at sa pagkilos ng banal na espiritu ay 3,000 ang sumampalataya na convert. Now, ano ang gagawin sa mga newly convert na yan? Sa verse 42 sabi niya, "They devoted themselves to the apostles' teaching." They devoted themselves to the apostles' teaching. Yan ang prioridad nila mga kapatid, ang mag-aral sila. At ano ang pag-aralan nila? Calvinist, Arminian, kung ano-anong mga katuruan sa ating kapanahunan, hindi. Ang pinag-aaralan nila ay yung apostles' teaching sapagkat yun ang pundasyon ng Kristyanismo. Yung natutunan nila sa Panginoon at yung ipinapahayag sa kanila ng banal na espiritu. Yun ang katuruan ng mga apostol. Kaya nga sinasabi ko, hindi natin kailangan ang mga reformation. Ang kailangan natin ay i-restore itong mga turo ng mga apostol na ito. Kaya lang, ang diablo at ang mga kasangkapan niya, ayaw na nila ito. Gusto nila ng mga nakakaengganyong salita. Sana po matanggap niyo ito mga kapatid. At pag-aralan niyo yung mga turo ng mga apostol talaga. Saan sila? Dito sa salita ng Diyos. Huwag kayong magbasa ng libro na hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Maliligaw kayo. Maliligaw kayo mga kapatid. Ulitin ko lang yung verse 42. Sabi niya, "They devoted themselves to the apostles' teaching." Yan ang priority nila. "And to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer." Alam niyo, marami, wala yung apostles' teaching. Ang priority ng marami ay fellowship, breaking of bread, prayer. Hindi ko sinasabing mali yan. Pero dahil kailangan ng mga tao ang mabago ang kaisipan, kailangan nilang maturuan. At makita nyo ang resulta? Kumikilos ang Diyos, kumikilos ang mga tao. Kumikilos ang Diyos, kumikilos ang mga tao. Yan dapat ang resulta na hanapin natin. Pero ang pundasyon yan ay yung gawin natin ang kalooban ng Diyos.
Mga kapatid, itong mga sinasabi ko sa inyo ay introduction pa lamang. Papunta pa lang tayo dito sa how teaching help us understand the Bible. Yan talaga ang ating pag-uusapan. How teaching help us understand the Bible. Kasi yun ang pinag-uusapan natin. Nakita natin, mahalaga ang Bible reading, studying, meditating, ngayon ay teaching. At sila yung mga kasangkapan para maunawaan natin ang Biblia. Mga kapatid, tandaan niyo ito. Ini-encourage ko kayong magturo dito sa mga sinabi ko sa inyo. Pero kung tamad kayong mag-aral, huwag kayong gumawa ng ikakasumpa ng inyong buhay. Isa pa, huwag lang kayong masipag mag-aral at gustong makarinig ng tama pero ayaw nyo namang isagawa. Ang dami kong nakikitang Kristiyano, kahit alam nila, nalalaman nila ang katotohanan, ayaw nilang i-apply. Namamangha ako sa kanila. Tuwang-tuwa sila sa kanilang napapakinggan. Pero yung i-apply nila agad, talagang matagal pa. Ewan ko kung kailan nila gagawin. Pero mga kapatid, dinidelay natin ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin pag ganyan. Baka hanggang sa tuluyan na lang na hindi tayo tuturuan ng banal na espiritu pag ganyan. Maalala ko tuloy dyan yung talinghaga tungkol sa maghahasik na yung nahasikan ng binhi na batuhan at dawagan ay talagang tumutubo yung mga salita, natutuwa yung tumanggap, pero hindi nakakapamunga kasi hindi ina-apply. Dapat yung tandaan na kahit anong matutunan nyo, kung hindi nyo i-apply, hindi nyo alisin ang mali sa inyong ginagawa, hindi malulugod ang Diyos sa inyo, magagalit ang Diyos sa inyo. At ituturing niya yan na despising the Lord. Pinagwawalang bahala mo ang kanyang sinasabi sa iyo. Alam niyo, nakikita kong dahilan. Marami ay takot i-apply ang katotohanan kasi may mga consequences sa kanilang buhay, reputasyon, pero lahat yan ay para lang sa mundong ito. Mga kapatid, huwag niyong pangibabawin ang pagkamakatao kaysa sa pagkamakadiyos. Anong ibig ko sabihin diyan? Mas gusto natin ang ating sarili at ang kagustuhan ng tao. So punta na tayo dito sa ating pinag-uusapan na how teaching help us understanding the Bible. Pero bago yun ay nais ko munang sabihin itong nailagay ko rito. In teaching, we give but does not lessen what we have. And little do we know what has been added to us, what we achieve, and the future impact. Ano ibig sabihin yan? Pag tayo daw ay nagtuturo, walang nababawas sa atin. Hindi natin nakikita yung mga benepisyo sa atin. Kung ano yung ating na-accomplish at kung ano yung ating magiging impact. Ibig sabihin yan ay sa susunod na panahon. Punta tayo dito sa ating number 1, how teaching help us understanding the Bible. Number 1, teaching employment is obeying the command of the Lord. Ulitin ko, teaching employment is obeying the command of the Lord. Hindi ba sinabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Diyan ay makikita natin ang katotohanan na ang Kristyanismo talaga ay malaking bahagi nito ay ang pagtuturo sapagkat yan ay discipleship. At dapat nating maunawaan na kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, na pag-aralan na natin ito, the more na inihahayag ng Panginoon sa atin ang kanyang sarili. Nangangahulugan niya na binibigyan na tayo ng pangunawa tungkol sa Kanya. Ang kaunawaan sa Panginoon ay buhay. Yan ang sabi ng John 17:3. Unawain niyo ito mga kapatid. Baka ma-misinterpret niyo ako na bakit parang pinipigilan ko kayo minsan na magturo. Yun ay kung mali ang ituturo mo, para yan sa iyong sarili. Kaya mag-aral ka maigi bago ka magturo. Pero kung alam mo at naririnig mo ang katotohanan na hindi mo ginagawa,
mananagot ka pa rin yan. So may pananagutan ka sa maling pagtuturo, may pananagutan ka sa tama na hindi mo itinuturo. Yan ang ibig ko sabihin diyan. Bago tayo pupunta dito sa ating number 2, nais ko lang kayong palalahanan na siyempre yung ating mga pinagdaanan, lalo na doon sa moralidad, ay ini-expect na natin na talagang inaayos na natin ang ating buhay doon. Pinagsisihan natin yung mga kasalanan doon na hadlang sa pagkaunawa, mga kapatid. Mahalaga ang bagay na yan. Dahil tandaan ninyo ang sasabihin kong ito. Ano man ang pagtuturong gawin ko sa inyo, dito sa maiksing panahon na ito, hindi ko maibibigay sa inyo ang lahat. At ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, kalaunan kayo pa rin ay mag-aaral sa inyong mga sarili. At kapag ka ang buhay natin ay hindi naayos, basahin ko sa inyo, sinabi ng Daniel 12:9 at 10. Ganito ang sabi niya. And he said, Go thy way, Daniel, for the wars are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Pag binasa niyo ang bahaging ito ng sinasabi ng anghel kay Daniel, ay makikita niyo na ang tinutukoy niya ay ang huli ng mga huling araw. Sapagkat sa panahon ng huli ng mga huling araw o sa mga huling araw, ganito naman ang sabi ng Diyos sa Pahayag 22, 10 at 11. Revelation 22:10 and 11. Then he told me, Do not seal up the word of this prophecy of this scroll because the time is near. Napansin niyo ba yung kaibahan? Sa panahon ni Daniel, selyuhan mo. Walang makakaunawa. Sa panahon ni John, huwag mong selyuhan. Nais kong ipahayag sa kanila. Nais kong ibukas sa tao. Sabi niya. Then sa verse 11, sabi niya, Let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. Let the holy person continue to be holy. Nakikita ko ang kaugnayan ng dalawang ito. Sa panahon ni Daniel, selyuhan mo, walang makakaunawa. Ngayon sabi ni Lord, huwag mong selyuhan. Dapat maunawaan. Pero ang makakaunawa lang ay yung mga naglilinis sa kanilang mga sarili. Yan ang isang bagay na nakikita ko rito. At dito nga sa pahayag, kung titingnan nyo, aninagin nyo ito, sasabihin ko sa inyo, papakita ko sa inyo ang ibig sabihin nito. Sa sinasabi ng Panginoon dito kay Juan, sa verse 11, sabi niya, Let the one who does wrong continue to do wrong. Anong ibig sabihin? Paubayan mo sa kanila? Ayaw nila magbago, ayaw nilang umayos, hayaan mo sila dyan. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Nangangahulugan na nagsasawa ang Panginoon sa kakurik sa tao. Sige po, tingnan niyo po sa inyong mga sarili. Basahin po ninyo. Huwag niyong akalain na ginagamit ko ito para kayo ay bugbugin sa salita ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Kasalanan po yun. Ang mahalaga ay ipakita mo ang salita ng Diyos. Yan ay salamin para makita ng tao. Sabi ko nga, ang problema kasi ng tao ay iiwasan niya yung mga bagay na ayaw niya sa Biblia. Hindi niya isinasalamin ang kanyang sarili. Itong verse 11 lang, tignan nyo ito Let the one who does wrong continue to do wrong. Let the vile person continue to be vile. Let the one who does right continue to do right. And let the holy person continue to be holy. Saan ang tatanggapin natin yan? Tatanggapin natin yan, ako ay pinabanal sa dugo ni Kristo. Ano ang gawa mo? Yun ang ibig sabihin. Ano ang mga pinagagawa mo? Ano ang mga desisyon mo sa buhay? Huwag yung tanggapin o angkinin mo na ikaw ay banal na dahil sa dugo ni Kristo. Ang tinutukoy niya rito ay tungkol sa mga pinaggagawa natin sa ating buhay. Lalo na tayo ay nasa mga huli ng mga huling araw na. Punta tayo sa number 2. In teaching, we will be reading which is one of the insertions for Bible understanding. In teaching, we will be reading which is one of the insertions for Bible understanding. Tandaan po natin na ating pinag-uusapan ay how teaching helps understanding the Bible.
At dahil nga sa kapag ka ang tao ay nagtuturo, siyempre magbabasa yan. Halimbawa kayo, pag nagtuturo ba kayo, hindi kayo magbabasa ng inyong mga dapat basahin? Hindi po. Magbabasa kayo ng mga dapat niyong basahin at ano ang resulta nun? Magre-resulta yan sa kaunawaan. Sana nga po. Sabi ko rito, most basic insertion, we can never teach without reading material or texts for our topic. And reading may result to comprehension or understanding. Alam niyo ang Panginoon, sa aklat ng Matthew ay 6 na beses na sinabi niya o tinanong niya, hindi niyo ba nababasa? Hindi niyo ba nababasa? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ine-expect niya na ang mga taong yon ay nagbabasa. At pangalawa na ine-expect niya na kapag ka binabasa nila ay nauunawaan nila. Basic na dapat yun mga kapatid. Pero alam nyo, hindi pala yan totoo. Maraming nagbabasa, hindi na unawaan ang binabasa. At yan ay dahil dito sa isang sinabi ng Panginoon, how readest thou? How do you read? Paano ba kayo nagbabasa? Parang ganun ang sinasabi ng Panginoon dito. Bakit kinu-question ng Panginoon ang paraan ng pagbabasa ng mga relihiyosong ito? Kinu-question niya dahil hindi nila naunawaan ang kanilang binabasa. At ano ang dahilan? Sa mga Hudyo, ang unang-unang dahilan, hindi nila kayang matanggap na itong kaharap nila siyang Mesyas. Tinatanggihan nila yung mga bagay na katulad ng nakikita nila sa Panginoon. Bakit ganito ang aming magiging tagapagligtas? Bakit ganito siya? Dapat ay glorious siya. Mga kapatid, yun ang nasa isip ng mga taong yun sa panahong yun. At sa atin naman, malamang ay hindi tayo nakakaunawa sapagkat meron tayong mga nakatakip sa ating mga mata. Ano itong mga nakatakip sa ating mga mata? Nag-e-expect tayo na lahat ng sasabihin sa atin ng Biblia ay para sa ating ikabubuti at maganda. Tama yun, pero pinipili lang natin yung mga magaganda na sinasabi ng Biblia, iniiwasan natin yung mga kondisyones, yung requirements ng Diyos sa atin. Yun ang dahilan kaya hindi tayo nakakaunawa. At sa totoo, yan ang nakikita kong malaking dahilan. Choosy tayo sa ating binabasa. Meron na kaya tayong mga tinatawag na religious paradigm, denominational paradigm, kaya tayo hindi makaunawa. At yan minsan ay dagdagan pa ng ating hindi pagiging masunurin. Yung kahit napapakinggan natin ang katotohanan at nagsasalita tayo ng maganda sa katotohanan, pero ang totoo, tuloy-tuloy tayo doon sa ating gusto. Dahil nandun ang pakinabang, nandun ang karangalan, nandun ang approval ng tao. Kahit anong hermeneutics ang kukunin mo, dadalhin ka lang ng Diyos sa kamalian. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Punta tayo sa ating pangatlo. In teaching, we will be studying, which is one of the insertions for Bible understanding. In teaching, we will be studying, which is one of the insertions for Bible understanding. So kanina ay reading, ngayon naman ay studying. Siyempre, pag tayo ay magtuturo, mag-aaral tayo. Alam niyo ba ang totoo mga kapatid, na sinasabi ko lagi sa mga kapatiran sa amin, kaya kayo hindi lumalago kasi hindi nyo pinapalabas ang mga natututunan ninyo. Hindi kayo nagtuturo. Malaking problema ang hindi pagtuturo. Papakita ko pa sa inyo. Pero sabi niya rito, teaching requires studying, studying requires reading, more insertions are more focused and expect better result. So kung magtuturo ka, mag-aaral ka. Pag mag-aaral ka, magbabasa ka. Pag ginawa mo yung mga yan, marami kang effort sa pangunawa sa Biblia, ano ang mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng karagdagang kaunawaan. Pero tandaan ninyo, progressive ang kaunawaan. Walang biglaan dito. Kahit sino pang guru ang kunin nyo. Ang Panginoon ay 3.5 years sa kanyang mahalagad. Nabagot nga ang Panginoon sa kanila. How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Nababagot pala ang Panginoon, ano? Kapag ka
ang mga tinuturuan ay hindi nagsisilago. Gamitin ko ulit itong sinabi ng 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, the workman who needed not to be ashamed, and rightly dividing the word of truth. Kapag ang isa ay nag-aaral, ine-expect na siya ay magtuturo. Pagka ang isa ay nagtuturo, ine-expect na siya ay mag-aaral. At hindi may kakaila na ang resulta ay kaunawaan. At isa pang tandaan natin, napakaraming topic sa Biblia. Kaya kung ano lang yung tinatopic mo, yun ang pinag-aaralan mo, yun ang binabasa mo, yun ang tinuturo mo, doon ka muna. Doon ka lang muna matuto. Balikan natin saglit si Solomon sa Ecclesiastes 1:12 and 13. I, the teacher, was king over Israel in Jerusalem. 13. I applied my mind to study and to explore by wisdom all that is done under the heavens. What a heavy burden God has laid on mankind. So, tingnan ninyo, bago naging guro si Solomon, ano ang kanyang mga ginawa? Sabi niya, I applied my mind to study and to explore wisdom. Yun ang kanyang ginawa. Mga kapatid, bago maging teacher ang isang guro, ilang taon siya mag-aaral? Ano po? Yung iba, 4. Hindi po. 5, hindi po. Tingnan nyo ito. 2 taon sa preparatory. Mahalaga ba yun? Hindi ka pwedeng mag-elementary pag wala kang preparatory ngayon. Sa elementary, 6 na taon ka. 8 years na. Sa high school, 4 na taon. 12 years na. Sa college, 5 to 4 years. Ilang taon? Kaya makikita nyo, bago magturo, ay nasa 21 years old na siya. Mga kapatid, nakita nyo? Malalaban ninyo na ang Panginoon ay nagturo at the age of 30. Hindi po siya nag-aral sa panahon na yan. Sa kanyang mga magulang, sa kanyang sinagoga, at sa kanyang personal na pag-aaral, ang Panginoon ay natuto na bago pa lumabas sa ministeryo. Pero marami sa mga nagtuturo ngayon, sabi nga ng iba, parang pinabili lang ng toyo na sabit, pag-uwi, pastor na. Meron nga akong kilala, sumama daw sa mga ordination ng pastor, hindi naman siya pastor. Nung dumating sila sa ordination, pinilit niya na kanyang ipa-ordain ang kanyang sarili. Naku po, grabe ang dinanas ng taong yan. Isang bagay pa sa ating kapanahunan, ang hinahabol ng marami, yung credit, yung meron silang certificate, yung meron silang pastoral, meron silang doctorate, mga kapatid. Hindi yan masama kung talagang makikita sa inyo. Ang ginawa ko po sa akin, hindi ko kailangan yung mga yan. Ang kailangan makita sa akin ay yung epekto ng aking pagtuturo. Yun ang gusto kong makita. Marami ang pinipresent talaga mga credential. Paano ba naman? Naghahanap yung mga training school na yan ng mga credential. Hindi naman nila alam kung totoong nagturo talaga. May mga nakakabili ng ganyan. Bakit ko alam? Marami na po akong karanasan. Mga nakasama sa training, meron nga dyan, dahil magaling siya sa secular at respetado, talagang agad nagturo. Umamin naman siya na wala pa siyang mga ganitong pinagdaanan. Kaya lang, maraming mag-aaral, hindi yun ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay bolero. Kailangan nila ay hindi sila naitutuwid sa mga sinasabi ng guro na yan. Punta tayo sa ating number 4. In teaching, we will be meditating, which is one of the insertions for Bible understanding. So, nakita nyo, inisa-isa ko yung ating mga pinanggalingan mula sa reading, sa studying, ngayon ay sa meditating. At nakita natin ang katotohanan kapag pinaggagawa yan ng isang tagapagturo ay talagang lalawak ang kanyang kaunawaan. Pag ginawa niya ang mga bagay na ito, nagiging intense ang kanyang pag-aaral. At siyempre, mag-expect tayo na marami talaga siyang matututunan. Pero pagka ikaw ay kumuha ng dilata,
Natatakot ka minsan na malaman at masabi sa iyo, ay, dilata yung pinakain mo sa amin ah. Tama ba? Mga kapatid, isipin natin yon. Nais kong basahin sa atin itong Psalm 49 verse 3. Nagamit na natin ito minsan. My mouth shall speak of wisdom, and the meditation of my heart shall be understanding. So makita natin diyan yung salitang meditation and understanding. At nandun din yung salitang wisdom na nangangahulugan meditation sa kaunawaan para makapagturo ang tao o para qualified ang tao na magturo. Ang ating panglima, in teaching, we will be praying, which is one of the insertions for Bible understanding. In teaching, we will be praying, which is one of the insertions for Bible understanding. Sabi ko po rito, praying is admitting our weakness and emptiness. We acknowledge that God is our source. At ano ating mga ipagpipray kapag tayo magtuturo? Ipagpipray natin yung mga tao, ipagpipray natin yung kapahayagan ng Diyos sa atin, ipagpipray natin na maging malinaw ang ating mga ituturo. Mga kapatid, lahat ng ito ay nakakatulong kapag tayo nagtuturo. Ibig sabihin, mapupwersa tayo na gumawa ng mga ganito kapag tayo ay nagturo. Sinasabi ko yan sapagkat isa sa mga dahilan kung bakit maraming Kristiyano ay hindi lumago at hindi lumalago ay hindi sila nagtuturo. Ganito ang sabi ni Pablo sa Colossians 1:9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding. Makikita nyo dyan na kasama ng pagtuturo ang lahat ng mga bagay na ito, pero ang nandoon ang kaunawaan. Mga kapatid, sinasabi ito ni Pablo na pinagpipray niya yung iba. Pero mga kapatid, bago tayo humingi ng prayer sa iba, tayo muna ang magpakumbaba sa Diyos. Tayo muna ang humingi sa Diyos. Tayo muna ang manalangin para sa ating mga sarili. Huwag nating hintayin yung prayer ng iba para sa atin. Alam nyo, kung kayo laging nagpapapray lang, hindi naman pala kayo nagpe-pray, meron kayong malaking problema sa inyong relasyon sa Diyos. Baka hindi ka nananalangin kasi you don't have a confidence in yourself. Bakit? Kasalanan ang dahilan yan. Sinabi ko pa, we cannot do anything of our own. So when we pray, we acknowledge our need for the power of God. Ang ating pang-anim, number 6, in teaching, we can avoid the Dead Sea Syndrome. In teaching, we can avoid the Dead Sea Syndrome. Ano yung tinatawag kong Dead Sea Syndrome, mga kapatid? Dead Sea is a sea in Israel. At yan ang pinakamaalat na karagatan dahil tumatanggap ng tubig na walang lumalabas sa kanya. And it is 1,300 feet below sea level or 400 meters below sea level. Para magkaroon kayo ng idea, tingnan niyo yung bahay at yan ay 133-story building. 133-story building. Sa Pilipinas, ang pinakamataas ay 66 na nangangahulugan. Kalahati lang sana, pero yun ay 318 meters. Yung 66 floors na yun. There are 73 and 68 floors but lower in height. At ang pinakamataas sa buong mundo ay sa Dubai. Huwag natin pag-usapan yan. Kaya ang tanong, why many Christian doesn't grow? Is that because they are like the Dead Sea. Sila ay tumatanggap lang, linggo-linggo at araw-araw, talagang maraming natututunan. Wala namang lumalabas. Hindi sila nagtuturo. Ang tawag sa kanila ay mga Dead Sea Christians. Hindi lalago yung mga yan. Yan ang problema ng maraming Kristiyano. Kaya nga ako talagang sinasabihan ko talagang mga Kristiyano na magturo kayo hanggat hindi kayo nagtuturo, hindi talaga kayo lalago.
Dahil pag ikaw ay nagturo, marami kang gagawin sa sarili mo. Mapupwersa ka na mag-aral, manalangin, magbasa, at magbulay-bulay. Lahat gagawin mo yun eh. Sinong lalago? Iba, hindi. Ikaw. Kaya magturo ka. Alam niyo ba kung hanggang kailan ang tiyaga ng Diyos sa atin? Matyaga ang Diyos, totoo po yan. Pero kung titingnan niyo ang tiyaga ng Panginoon sa pamamalagi niya sa mga lagad ng 3.5 years, nasasabi niya nga yung sinabi ko kanina, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Dahil nababagot na ang Panginoon. Minsan nga, nung nagalisan yung marami, tinanong yung 12, kayo, hindi ba kayo aalis? Bakit po tinanong ng Panginoon yung mga yun? Kasi ayaw niya ng modelo na mga Kristiyano na hindi karapat-dapat. At alam niyo ba kung bakit marami sa mga churches puro nakaupo lang, walang ginagawa? Kasi maraming modelo dyan. Nakita nila nung pagdating nila sa church na yan, okay pala rito kasi nakaupo lang, pakanta-kanta lang, masaya sila, hindi sila nagtuturo. At yun ang naging problema. Mga kapatid, sa buhay Kristiyano, 3 years ay crucial. 3 years. Yung isang trigo na walang bunga, pagkatapos ng 3 taon na nakikita ng Panginoon, sabi niya, putulin mo na yan. Si Pablo ay nag-stay sa iglesia ng Ephesus ng 3 years. Nagkaroon ng mga leader. Gusto kong basahin itong sinabi ng Panginoon sa talinghaga sa Mateo 13:52. Mateo 13:52. He said to them, therefore every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. New treasures as well as old. Ano ang ibig sabihin ng talinghagang ito? Ang nakikita ko po rito, mga kapatid, na ang isang magtuturo o tagapagturo ay talagang ibibigay niya ang kanyang the best. Yun ang inaasahan ng Panginoon sa atin para malis tayo doon sa Dead Sea Syndrome na kinaroroonan ng maraming Kristiyano. Number 7, in teaching, it will help us to quest for Christ likeness. In teaching, it will help us of our quest for Christ likeness. Yan ang goal ng ating Kristyanismo, to become like Christ. And Christ, one ministry is teaching. Hindi natin maalis sa kanya. He is a teacher, he is a rabbi. Sinabi nga ng John 4:25, the woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When he comes, he will explain everything to us. He will explain everything. That is Christ, our teacher, our Lord, our Master. So, paano natin masasabi na tayo ay nag-quest for Christ-likeness na hindi naman tayo naghahangad na magturo? You can never become like Jesus Christ. Basahin ko pa itong sinabi ng Ephesians 4:11-14. And he gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of ministry, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Mga kapatid, ito ang suspetsya ko eh. Kung ikaw ay hindi humuhubog ng mga mananampalataya sa katulad ni Kristo, ay sapagkat ikaw ay hindi nahubog sa katulad ni Kristo. If you don't have that in mind, mali ang discipleship mo. Maraming discipleship dito sa Pilipinas na ang goal lang nila, matuto silang mag-akay ng kaluluwa, akay lang ng akay, para ano yan? Pero makikita nyo ang goal ng mga totoong tagapagturo, Christ-likeness. Kaya si Kristo, minodelo niya ang kanyang sarili sa mga alagad, kailangan niyang iwanan sila ng tamang gagawin, at ang mga alagad ng Panginoon ay tinawag na Christian sapagkat nakikita nila they are like Christ. And now, yung mga alagad na yon ay humuhubog din ng mga katulad ni Kristo. Yun ang goal ng discipleship. Mold your people into Christ likeness. Sabi ko nga, at ulitin ko, kung you are not molding the people into Christ likeness, meron kang problema sa discipleship mo.
Ano mang ganda, ano mang galing, ano man ang mga natutunan mo, sasabihin ko sa iyo, mananagot ka sa Diyos. The best result of our teaching is molding people into Christ likeness. Number 8 natin, in teaching there is or there will be great rewarding. In teaching there is and will be great rewarding. Sabi ng Proverbs 9:9, give instruction to a wise man and he will be wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Diyan ay makikita natin ang mga tinatawag na temporal rewards. Pero sa Matthew 5:19b, ganito ang sabi ng Panginoon, but whoever practices and teaches these commands will be called greater in the kingdom of heaven. Who practices and teach these commands will be great in the kingdom of heavens. Makikita natin diyan ang mga eternal rewards na pangako ng Panginoon sa mga magtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa ating pagtatapos, basahin ko po itong sinabi ng Proverbs 1:5. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise courses. Diyan ay makikita natin ang halaga ng pagtuturo. So nagbigay ako sa inyo ng 8 puntos kung gaano kahalaga na dapat ang isang Kristiyanong natututo ay magturo din naman. Ulitin ko lang na pinipigilan kong magturo yung mga tamad at ayaw mag-ayos ng buhay. Pero pag ikaw ay natututo, mga kapatid, ako naman ang magsasabi sa iyo, pananagutan mo ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ito ay mga perlas na kailangan ng mundong ito sapagkat ang salita ng katotohanan ang magpapalaya sa mga tao sa kanilang mga kinasasadlakan. Magandang araw po, patuloy nawa na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. Purihin siya sa kanyang kabutihan. Amen.